Alright, magandang araw mga kapapayan. San mang sulok ng mundo kayo naroon. Kumusta kayong lahat? Kumusta kayong lahat? Kumusta kayong lahat? Sa ating mga OFWs, san mang sulok ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Welcome sa ating channel. Ngayon mayroon tayong mga babasahing mga balita. Napakahalaga nito mga balita na hindi pinag-uusapan ng ating gobyerno. Hindi tinatalakay ng ating gobyerno ang mga solusyon dito. Ha? Ang tanging mga solusyon na gusto nilang mangyari ay kaguluhan. Actually mga balita ito na importante ito na dapat malaman ng taong bayan sapagkat nakaka-apekto ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito. Una kong ibibigay sa inyong balita ay galing sa Philippine Star. Sinulat ni Malu Escudero. Na kung saan tinalakay ni former Senator Panfiloping Lacson na kaya daw dumadami ang mga walang trabaho o dumadami ang tamad dahil na daw sa sobrang pamimigay ng sobra-sobrang ayuda. Payag ba kayo dyan mga kababayan ko? Payag ba kayo? Okay, itong balita. Basahin natin. Ayon kay Senator former Senator Ping Lacson, tumaas umano ang unemployment rate ng bansa dahil marami na ang tinatamad at ayaw magtrabaho dahil maraming inaasahang ayuda mula sa gobyerno. Palakpakan natin siya. Kasi malamang ito talaga ang katotohanan kung bakit ayaw na magtrabaho ng tao. Ikaw ba naman kung maraming magbibigay ng pera, bakit ka pa magtatrabaho, di ba? Di ba? Bakit kailangan mo pa magtrabaho kung ganyan lang din? Di ako, bigyan niyo ako ng ayuda araw-araw. Hihiga na lang ako dito sa ano ko. Gagawin ko, tutug-tug-tug na lang ako dito sa instrumento ko para malibang ako, hindi na ako maghanap buhay. Ano? Grabe. Bigyan natin ng masaganang reaksyon ngayon mga kababayan ko ito. Masaganang reaksyon dahil malamang sa malamang totoo yung sinabi ni Ping Lacson para sa akin, para sa sarili kong pagkakaintindi at pananaw. Totoo yun. Iwan ko sa inyo kung totoo din ba sa inyo. Kung ganon din ba yung pananaw nyo. Okay. Basahin natin yung balita. Baka naman sa sobrang pagbigay ng ayuda, tinamad ang ating kababayan, ayaw magtrabaho. O, di ba? So, I think this is personal opinion. I-revisit natin ang napakaraming forma ng ayuda. Pahayag ni dating Panfiloping Lacson. Oy, Tambalos-Laos! Marcos! Oh, ano ba to? Kalyado nyo to. Pero mukhang binubulabog kayo nito. Binubulabog kayo nitong kasama nyo. Ano? Hindi nyo ba naramdaman? Nagpapa ano to si Senator Ping Lacson. Nagpapa-pogi points sa taong bayan. Siya lang ang bukod tanging kandidato sa linya ni Pangulong Bangag na nagsasalita ng kontra sa kanyang endorser. Di ba? Sabi pa ni dapat lang i-enhance ang purpose dahil ito ay may tamang datos at data-driven. Malamang. Ipinunto pa niya na kung bigay lang ng ayuda na hindi nakabase sa datos na galing sa Philippine Statistics Authority ay baka nagtatapon lang ng pera ang gobyerno. Uy! Alam na alam.
Alam na alam ni former Senator Ping Lacson. Uy, alam na alam mo pala, former Ping Lacson, bakit umalis ka na dyan sa linyada na yan, lumipat ka sa ano, kung gusto mong manalo, lumipat ka doon sa kabila, sa Team Suka. Di bali nang umasim yung panlasa nila sa'yo, basta importante, lumayas ka dyan para manalo ka, kung gusto mong manalo. Di ba mga kababayan, ha? Kasi tama to mga pinagsasabi niya eh. Yung kabila bang kampo, may nagsasabi bang ganyan? Wala kang marinig ng ganon. Wala. May mga iba bang kandidato sa pagkasenador nagsasalita ng ganyan? Wala. Bukod tanging si Ping Lacson lang. Okay. Samantala, kung purpose enhance natin, this is time bound. After 7 years, mag-graduate, may papalit na pamilya. Totoo ba yon? Iwan ko lang, di ko alam. Address ang nutrition at education at binibigyan ng trabaho, nagkakaroon ng opportunity for livelihood. Dagdag pa ni Lacson. Bukod sa purpose, ang iba pang ayuda ay mula sa ayuda para sa Kapos ang Kita program or AKAP. Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS. At MAIP o Medical Assistance to Indigent Patients. Sino ba ang gumawa ng mga ayuda na yan? Di ba? Itong mga ayuda na to ay ito ang dahilan kung bakit nauubos ang pera ng taong bayan nang wala namang nangyayaring maganda. Walang bumabalik. Siyempre, hanggat hindi nagtatrabaho ang tao, yung ekonomiya ng bansa, bumabagsak. Bumabagsak talaga. Kaya, sabi niya pa, pero kung katakot-takot na AKAP, MAIP, I hope my colleagues and former colleagues will bear me out. This is my personal opinion. Sana mag-stick tayo. Enhance natin ang purpose kasi pinag-aralan yan. Samantalang ang ibang klase ng ayuda, hindi natin alam, baka isa ito sa causes kung bakit tumaas ang unemployment rate. Unemployment rate from 3.1 to 4.3% kasi tinatamad na. Malamang. Yan, di ba sabi ko kanina? Kung ako naman din ay may inaasahang ayuda sa buwan-buwan, katulad yan, mayroon akong matatanggap na AKAP or AX, 5,000 ng 5,000. Bakit pa ako magtatrabaho? Inom na lang dito, inom doon. Tong-it dito, tong-it doon. Sigarilyo ng sigarilyo kung saan-saan. Ganyan na ganyan. Ano? Sino pa bang matino ang ulo na maghahanap buhay? Sino pa ba ang matino ang ulo na mag-iisip ng ano ba ang kakainin ko bukas? Kung wala naman akong gagawin ngayon, di ba? Tama talaga si former Senator Ping Lacson, tamang-tama talagang sinabi mo. Kaya dapat sipain mo na yung mga ano mo na yan. Lumayas ka na dyan sa grupo na yan. Pero isa lang naman ang ano ko sa'yo. Kasi kung tunay kang makabayan, dapat noong panahon mo na ikaw ay isang senador, dapat marami ka rin nagawa para sa bayan na pinapakinabangan ng bayan. Isa narinig kong balita, isa kang author dyan sa certification lang, certification lang, wala nang gawa-gawa ng report o para sa isi-certify lang pa ang yung dyan sa tawag dito, dyan sa paggastos nyo ng pera na wala ng liquidation. I-certify nyo na lang,
certification for liquidation ba yun? Woo! Marami na rin akong nakakalimutan ko na yung mga ano. O yun. Yun nga, mga kababayan, di ba? Pero maganda naman yung sinabi ni former Senator Ping Lacson. Ngayon, dito naman tayo sa Dito naman tayo sa pangalawang balita. Ito ay survey ng SWS. Pero mga kababayan, hindi talaga ito panipaniwala itong SWS na to. Ako hindi na ako naniniwala sa SWS na to kasi kontrolado na ito ng kontrolado na ito ng Tambaluslos eh. Sabi niya sa balita dito, nasa 78% ng mga Pinoy voters ang boboto ng mga kandidatong handang ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea kontra sa China. Ano daw? 78%? Ang tanong, ilan ba ang inyong tinanong? Baka 10 tao ang inyong tinanong na puro pa mga loyalista ni Bangag. Ha? Yan ang tanong ko. Ilan ba ang taong inyong tinanong? 78% ha? 78%. So, ibig sabihin, 78%. Sabihin natin, nasa 100 million Pilipino ang nasa Pilipinas, ang total population ngayon. Halimbawa lang ha, wala sa 100 million Pilipino ang total population ng Pilipinas. So, 78% ay boboto ng mga hindi pala. Ilagay natin na nasa 100 million ang mga boboto. Para madaling maintindihan, nasa 100 million ang boboto ngayong eleksyon. 100 million ha. Tapos sabi niya, 78% ng mga Pinoy na mga botante ang boboto ng kandidatong handang ipaglaban ang karapatan sa West Philippine Sea. So ilan yon? 780 million pesos. Okay. 780 million. Okay, tama yun. Okay. Tama. 780 million. Sino ba naman ang Pilipinong hindi handang ipaglaban ang West Philippine Sea? Atin yun. Atin yun. Unang-una, hindi pwedeng angkinin ng China ang West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea, yun talaga yung pag-aari natin na territorial na territorial waters natin. Yung 200 nautical miles galing sa baybayin ng Pilipinas, ha? Hanggang dyan lang. Yan ang matatawag nating West Philippine Sea. Walang ibang Tapos, ang pinakamalaking parte niyan ay ang South China Sea. Okay. 78%. Tama. Malamang. Pero, mayroon bang Pilipino, mayroon bang kumandidato ngayon na hindi nagmamahal sa sariling bayan, na handang isakripisyo, isugal? Handang isakripisyo, isugal o ibigay sa China ang ating West Philippine Sea? Mga tarantado yata kayo eh. Mabuti kung katulad tayo ni Trillanes na nung tinanong na ni Senator Juan Ponce Enrile, biglang nag-walk out kasi natamimi na siya, hindi na siya makasagot. Hindi tayo katulad ni Trillanes na traidor sa bayan. Kahit ako, ipaglalaban ko ang karapatan ko. Ang karapatan ko sa West Philippine Sea. Ipaglalaban ko. Dahil akin yun. Pilipino ako. Atin yun. Pilipino tayo. Kaya tama yung sinabi niya. Hindi lang 78%.
Pero, hindi lang mga bobotante. Binibrainwash nyo naman yung taong bayan eh. Unang-una, sinabi ni... Magkakampi talaga kayo kay ni Bangag ha? Unang-una, palagi sinasabi ni Bangag, 12-0. 12-0. Yun pala, mayroon pala kayong mga binabalak na hindi maganda sa ating election system, ha? O ano yung sinabi ni Attorney Hal Respicio? Bakit biglang kinasuhan ni Comelec Chairman Tarantado? Dahil nabukaw ang plano ninyo. No. Congrats, Attorney Harold Respicio. Kakampi mo ang taong bayan. Kakampi mo ang taong bayan. Okay. Ito. Pagpatuloy natin. Ang naturang survey ay kinomisyon ng Stratbase at isinagawa ng social weather station sa buong bansa mula Pebrero 15 hanggang 19. Lumitaw na 78% ng botanteng Pinoy ang mas nais na iboto ang mga kandidatong naniniwala na dapat igiit ng Pilipinas ang ating karapatan laban sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ano kami, tanga? Sino ba naman ang Pilipinong ayaw igiit ang ating karapatan sa ating territorial waters? Ang China, kaya agresibo yan dahil yung bangag nating presidente ay umiikot ang isip. Ang China, sinusubukan nila ang Pilipinas kung hanggang saan ba talaga ang kayang ipalag nito. Gustong ipakita ng China sa mga Pilipino na, hoy, Pinoy, yung mga kinukuha nyong kaalyansang mga bansa o kakamping mga bansa ay hindi kayo tutulungan yan sa oras na magkagulo tayo. O diba? Tingnan nyo ang nangyari ngayon sa Ukraine. Anong nangyari sa Ukraine? Pulbos. Millions of Ukrainian soldiers at citizens ang nagkamatay dahil sa kagagawan ng mga alyansang inaalyansa din natin. Anong nangyari sa kanila ngayon? Lubog ang Ukraine sa utang. Sinong yumaman? Si Zelensky. Kaya ganyan din ang gagawin sa atin mga Pilipino. Binibrainwash tayo nitong mga mainstream media, mainstream tabloid. Binibrainwash tayo para lalong umalab ang ating damdamin na magalit sa mga Chinese. Sa mga China. Hindi natin kaaway ang China, mga kababayan. Hindi natin kaaway ang China. Wala tayong kaaway dito na mga kapitbahay natin. Ang tunay na kaaway ng mga Pilipino ay yung mga puti na Amerikano dahil sila ang traidor sa buong mundo. Ang China, naglagay ba ng mga military bases sa buong mundo? Wala. Ang North Korea naglagay ba ng mga military bases sa buong mundo? Sa iba't ibang dako ng mundo? Wala. Ang Russia naglagay ba ng iba't ibang military forces sa saan mang sulok ng mundo? Wala din. Sino ang naglagay ng mga military forces sa iba't ibang sulok ng mundo?
ang mga Amerikano. Dahil gusto nilang kontrolin ang lahat ng mga bansa na kanyang kaalyado. Pinapahamak tayo ng mga tarantado. Oh. Tapos, ito pa. Nasa 77% naman ang mga naniniwala na dapat pang palakasin ng pamahalaan ang kanilang pakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng joint patrols, joint sales at joint military exercises upang igiit at idipinsa ang territorial at economic rights ng Pilipinas sa WPS. Oh! Okay yun. Maganda yun. Maganda yan. Pero, huwag niyong ipain ang mga Pilipino. Huwag niyong painitin ng ulo ng mga Pilipino. Hoy, makoy. Kung matapang ka, may sundalo ka nang naputulan ng kamay doon sa West Philippine Sea, bakit hindi ka pa rin gumalaw? Nagpapabiktim ka pa rin. Oh, tapos ngayon, kung kasangkapanin nyo itong mainstream media, pinapainit nyo pinapainit nyo yung damdamin ng mga Pilipino para lang magalit sa China. Wala namang ginawa yung China sa mga Pilipinong masama. Wala. Ang ginawa ng mga Chinese sa Pilipinas, maganda pa kasi kung wala sila dito sa Pilipinas nagninegosyo, hindi sila nagnegosyo sa Pilipinas, malamang ang Pilipinas ay babay na. Ito pa. Month of election time, we run surveys after month to gauge where the Filipino people stand in certain issues. Just a few days back, we spoke of at least 8 of 10 Filipinos who would like to support candidates who will stand up for the sovereignty of the Filipino people ayon kay Strat-based President Dindo Manhit sa isang forum. Gumamit ang survey ng face-to-face interview sa 1,800 registered voters na edad 18 taon gulang pataas sa Metro Manila, balan sa Luzon, labas ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Kasinungalingan! 1,800 lang palang in-interview nyo, tapos sasabihin yung 78% ng mga Pilipino, loko-loko. Mga tarantado pala kayo eh. So yun lang mga kababayan. Bahala na kayo magkomento kung anong inyong sasabihin. Kasi kung maniniwala kayo dito sa mga propagandistang ito, kayo, bahala. So yun, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe.